everyone, I am Jasmine Cabante. My name is Lalam Galiana at ito ang Throwback News Halalan 2022. Ito ang throwback news sa nakaraang Halalan 2022. Sabay-sabay nating alamin ang mga kaganapang nangyari sa Halalan 2022, lalong-lalo na sa mga tumatakbo ng mayors dito sa lungsod ng Cotabato. So sisimulan natin. Ang isa sa mga tumakbo ngayon ay ang dating mayor na tungkulit sa pagka-mayor ay si Mayor Cynthia Guiani Sayadi. Ang pangalawa, ang bagong tumakbo sa pagka-mayor na dati counselor at isa ring news anchor na programang Brigada walang iba kundi si Bruce Mactabalaw. Makikita natin dito ang pagpaparada ng dalawang partido na kung saan napakaraming supporters na nagpapakita ng suporta sa kanilang napupusuan. Sa kabilang banda, sa Paaralang Elementary Pilot School, matutunghayan naman natin ang nangyaring kaguluhan na kung saan nauwi sa sakitan. After ng kagulong nangyari, humarap kami ng tao o isang individual na nandoon sa pangyayari. Walang iba kundi si Ma'am Lilita Paran
na isa ring botante na kung saan sa pilot school din siya bumoto. Pakinggan natin ang kanyang panayam. So, mag-interview lang ako about sa nangyaring election ng 2022 sa alala ng president at mayor. So, ang first question is, anong oras ka na pumunta doon sa election ka? Alas 8 Ng umaga? po. So, ano yung sa palagay niyo na nagkaroon ba ng delay sa mga machine yung pagpunta niyo doon? Meron. Mga anong oras kayo pumasok nung oras na pinapasok kayo sa school mismo? Nakapasok talaga, kasi nagkagulo man sa labas. So, nakapasok kami, 2 p.m. 2 p.m. So, yung pagpasok nyo doon, wala kayo napansin na parang may something na dayaan na nangyayari or ano man doon sa loob? Wala naman. Okay naman din yung sa loob, safe naman doon. Okay. So, anong school yung pinuntahan nyo tayo? Saan kayong nakaka-assign na school? Sa Central Elementary School. So, ang ano ko lang is, yung habang bumoboto po kayo about dun sa mga tumatakbo bilang mga mayor at presidente. So, ano yung mga nagkaroon ba ng pangamba sa inyo? So, meron bang pangamba sa mga pagboto ninyo? Wala. So, parang ano lang tayo, parang chill lang pagboto. Sa pagpasok lang doon talaga ang magulo. Gulo po talaga. So, aware naman po kayo sa gulo na nangyayari, no? Tanong ko lang tayo, ano kaya yung dahilan or ano yung reason kung bakit may mga taong nanggugulo sa araw ng eleksyon? Ewan? Wala kayong narinig na like sinasabi na baka may daya ang nangyayari sa loob, baka may aanuin daw. Wala naman. Wala namang ganun na nangyayari. Pero yung yung naano nyo lang doon tayo yung gulo na nagkaroon ng may mga dumating na mga tangke ba yun? Mga ganon. Bago dumating yung tangke, kasi nagbabantay naman talaga yun sila. Yung mga tao ang nagkagulo kasi hindi magkaintindihan paano sila ang entrance pa hindi na-arrange man pero sadyang hindi talaga magsunod ang mga tao. Na mayroong lalaki, may lalaki, may babae at may senior pero yun siya yung tatlo hindi nasunod. Yun ang dahilan kung bakit nagkagulo. So, after ng boto na ano oras natapos yung paguluhan? Ano oras? Mabilis lang ba? Hanggang hindi na muna nakapasok lahat, hindi talaga hinanito yung gulo sa labas kaya yung sa dututan ng tao ba. So, after nyo makaboto, after nyo makaboto, ano yung ginawa nyo after nyo makaboto? Okay naman yung paglabas? Okay lang. Wala namang gulo after nun? Wala. Kasi iba naman ang gidaanan. Iba yung entrance and exit. Oo. So, ang last time, yung after nyo makauwi, ano yung pakiramdam nyo after nyo makatapos kayo makaboto? Maganda sa pakiramdam kasi nabuto mo yung gusto mong iboto na mga tao. Okay, yun lang te. Thank you. After ng kaguluhan, maraming mga nahuli sa sinasabi nilang ang nagsimula ng gulo para ihinto ang eleksyon. Ngunit di sila nagtagumpay dahil tuloy-tuloy pa rin ang halalan.